Okay. Medyo aga. Maadong aga. Good morning. Sa Tagalog. Magandang umaga. Okay? Lahat ay ano, no? Maganda. Magwapo. Hindi umaga nito ay nakakatawa dahil gamit naman natin, no? Hindi ko lagi. 4 months lang ako na hindi nakabalik ulit. Tansya mo, no? Parang 4 months. So, salamat sa Panginoon. Natutuwa ba kayo dahil masaya kayo? O natutuwa kayo dahil malungkot kayo? Sa kayo doon, masaya bawat isa. Masaya ba kayo? Talaga? Sigurado kayo? Sigurado? Masaya ka? Ha? Yan. Kahit hindi ka masaya, magiging masaya ka ngayong araw na ito. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit hindi ka masaya, magiging masaya. Yan. Ganun lang. Positibo lang lagi, no? And magandang bagay kasi na may tinatawag tayong law of, anong batas? Law of attraction. Ina-attract natin yung mga maayos, mabubuti, para yung buhay natin maging mabuti. Amen? Pagkamat maraming mga nararanasan tayo sa buhay, pero ang Diyos ay mabuti sa atin. Tama? And welcome muna sa lahat ng believers at yung mga bagong dalo ngayong araw. Wala namang bago, no? Dati naman, no? Tingnan niyo yung mga katabi, may bago ba? Wala? Bagong bihis. Yan, bagong buhay. Ayan. Nandito pa rin sila lahat, no? Ang dami nyo, no? Ay, marami na ang mga kabataan ngayon, no? Sobrang ilang months. Ay, months. Bakit baby pa yun? Months. Ilang taon na yung mga kabataan ng mababang edad na sumasali na sa youth. Si Kuya, ano pangalan ito? Ha? Justin. Ilang taon ka na kayo, Justin? 9. So 9. Tapos ang medyo mataas ng edad sa mga youths, sino? Na sumasali pa rin sa youths. Si Ate Kathleen, ilang taon ka na, Ate Kathleen? 14. So 9. Si Kuya Piboy, ilang taon si Kuya Piboy? 20. 20 ka na, boy? Okay, 20. Ayos. Si Kuya Aaron, ilang taon si Kuya Aaron? Teka lang. Kasi mapasarap tayo ng 9:45. Nung nakaraan kasi sa church doon, sa Power Church sa Rizal, Occidental Mindoro, alas 10 kami nagsisimula ng preaching. So, ilang sunod-sunod ako nagturo yata. Wala si Pastor. Nag-backslide. Hindi, joke lang. Hindi, nagbisita lang sa kanyang mga anak sa Manila. So, yun, ako yung tuturo. And yung tuturo ko ngayon ay hindi yung tinuro ko na. Hindi, bago na naman. Para at least kabahan ako ng konti. Kasi pag masyadong kabisado rin, hindi lang nakabahan. So, hindi naman. Pag masyado na tayo ngayon, hindi okay. No? So, oras natin, 9:45, and tayo po muna ay manalangin para seryosohin natin yung mensahe nito. Kanina, pwela lang, tapos ngayon ay medyo seryoso tayo, no? Puri ng Diyos, ngayong umaga, tayo manalangin, Lord God, sa oras nito, napupuri namin, Lord. Salamat, Lord, sa katatapos lamang na pagsamba, and we believe, Lord, na Ikaw, Diyos, ay napangiti namin, Ikaw, Diyos, ay nalugod sa mga ginawa ng iyong mga anak. Patuloy mo pagpalain ba sa amin, Lord, ng wisdom and knowledge upang maintindihan namin ang inyong gusto iparating sa amin ngayong umagang ito. Lamang Panginoon ang makita at i-overall mo ako, Lord, sa aking po mga preparations. Kayo, Diyos, ang magbigay ng mga first revelations, Lord, at hindi ito personal na abilidad, kundi ito, Panginoon, ay galing po sa inyo, God. Kaya nga po, inaasahan namin ang inyong paggabay sa bawat sa amin. Let the Holy Spirit be upon in the midst of us, Father, God, para kami, Diyos, ay masamahan hanggang mamaya ang Diyos na matapos ang gawain ito. Sa iyo lamang lahat ng papuri sa buong araw nito. In Jesus' name we pray. Amen. Wala na kasi tayong orasan doon, kaya inuurasan ko sarili ko at
para hindi naman kayo antukin. Dahil ang pinakamahabang message lang dapat natin ay 30 minutes, no? Pero minsan lumalagpas ako, nagiging 1 hour, no? Nagiging 1 hour. Yung usual na dahil sa dami ng siguro kapag umiidad na kasi ng isang tao, dami yung mga sinasabi. Pag mga bata pa lang, walang gaanong ibigyan kasi hindi pa marunong magsalita. Wala pang gaanong ikikwento sa buhay. Tama? Pero pag ikaw medyo umiidad, ibig sabihin, parang 40 na kasi ako, kami ni Pastor Dan. Anong edad mo na, Pastor? 40 na. So, kay Father Abraham ba? 40 siya nagsimula, no? Sa ministry, ba? Halos, yun pa lang yung totoong buhay niya sa Diyos. Sa amin naman, ito pa lang siguro din yung simula, no? Bilang bata, bilang bata, kaya medyo, pasensya na kayo kung medyo mahaba ng konti yung mensahe natin. Nawa ay ang Diyos pa rin ang makita natin at hindi yung kung sino man tayo dito nasa harapan. Okay? And wala. Okay? Wala na akong kodigo. Wala akong kodigo ngayon talaga. Pag nag-brown out, wala akong tuturo. Kaya pag nag-brown out, tapos na tayo agad. Yan yung lang yun. No? So, nandito tayo. Good morning ulit sa ating lahat. And then, hindi gumana. Sira. So, dito na tayo. Parang sa sisigit na naman ang style nito. Si Pastor po, ganito magturo. Okay. Peace of mind. Ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Ang sinabi ko sa GC last time na ang good news natin ay meron tayong mind. Tama? Lahat ba may utang? Lahat ba may mind? Amen? Yung hindi nag-amen, meron pa rin yan sila. Hindi nakalimutan lang. Okay? Na wag nang magalit kayo sa akin. Peace of mind. No? Madalas, may utang tayo, pero may problema tayo yung saan doon sa una. Yung peace, yung tinatawag. Okay? So, kapayapaan. Sabi rito, sige, Kuya Kiki, yan. Parang nagsiseminar lang tayo, no? Let's try natin, ano? Yan na ba yan? Kasunod yan? O naglalak din. Sabi ko nga ayun na. Pag nasira kasi itong PowerPoint natin, wala tayo tuturo. No? Nakarelay lang ako doon eh. Hindi. Pero pa naman, may Bible pa naman tayo. Kapayapaan ang isip, peace of mind, kapag magulo ang mundo, ngunit panatag. Ano yan? Panatag ang iyong puso. Ibig sabihin, nakakaroon pa rin tayo ng kapayapaan kahit magulo ang mundo. Tama? Matagal na itong mga topic na ito, and alam niyo na yung ibig sabihin ng mensahe nito, kung paano magkaroon ng kapayapaan. Amen? Alam niyo ba paano magkaroon ng kapayapaan? Yung iba, mali ang mindset, mali ang kanilang pananaw tungkol sa kapayapaan. Wala na silang iindahing sakit, wala na silang iindahing mga problema, mga iniisip kapag sila ay patay na. Tama? Kasi pumayapa na silang totoo. No? Pero, ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi kapag ikaw ay patay na. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit buhay ka, pwede kang pumayapa. Ayaw yung sabihin nata, ang tulong kasi nun, mamamatay ka na. Pangit naman sa akin ito, no? May halong nakakatakot. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, ready ka na bang pumayapa? Pangit pa rin yung tono. Depende na lang yun sa pag-interpret mo, no? Tama naman yung lingwahe, pero yung interpretation mo, right? Ibig sabihin lang, kahit magulo yung katabi mo, payapa ka pa rin. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit maingay ka, okay lang ako, payapa ako. Tama? Maingay ba katabi nyo? Hindi naman maingay ang katabi mo. Ibig sabihin, ano talaga, no? Pagdating sa simbahan, parang hindi makabasag. Ginto. No, paglabas naman, sobrang ingay. No? Parang hindi totoo yun. No? Kung maingay ka sa labas, maingay ka sa simbahan. Dapat ganon. Transparent dapat tayo. Anong attitude mo? Huwag kong ipakita pag sa loob ng simbahan, parang banal o santo. No? Nasa labas, nang mapagtagol ka, mapagtagol ka sa loob ng simbahan. Hindi. Kung ano man ang ikaw talaga, ipakita mo ikaw.
Amen? Para tuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo pumayapa ng ayos. Amen? Kaya ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Kapag magulo ang mundo, kaya natin maging peaceful. Amen? Yan, kapayapaan ang sumainyo. Ay, wala nakakuha, no? At sumainyo rin. Sige ko natin, diretso tayo. Sabi dito sa John 14:27, serious na tayo ha? Dito na tayo sa pinaka-malupit na siklo ng ating mensahe. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sino pwede nagsasalita nito? Sino nakakabasa nito sa Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Amen. Sino nagsasalita nito? Ngayon ako. Noon, sino? Si Jesus. Okay? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan mula sa Diyos yung ibinibigay niya sa kanyang mga disciples. Yan ang nangyayari dyan. Hindi kaya ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Yung ibinibigay ng sanlibutan, kapag marami kang pera, okay ang trabaho mo, mataas ang posisyon mo, masasabi nila ikaw na yung pinakamapayapang tao. Pero hindi. Ang sabi ni Lord, hindi ganun yung kahulugan na sinasabi ni Jesus. Maraming mga established na tao sa mundo, pero hindi sila payapa. Amen? Nakaagin kayo doon? Okay. Kahit ikaw sinasabi mo wala kang problema ngayon, may bigas ka, pero palagay ko, may iniisip ka pa rin problema. Tama? Kasi hindi lang naman bigas ang problema mo. Okay? Mayroon ka pa ibang problema. Yung kapitbahay mo, problema mo, hindi mo kasundo. Hindi ba? Lahat tayo magkakasundo. Amen? Amen. Lahat tayo magkakasundo. Okay? Sabi ni Lord, yung kapayapaan ay iba ito doon sa kapayapaan pwedeng ibigay ng mundo. Okay? Higit ito doon. Huwag kayong mabalisa at huwag matakot. Tandaan niyo yun, huwag kayong mabalisa at huwag matakot. Ibig sabihin, kapag binabalaan ka na huwag mabalisa, ibig sabihin, may tendency na mababalisa ka. At may tendency na pwede kang matakot. Amen? Kaya nga pinapaalalahanan ka eh. Tama? Tama ba? Okay, diretso tayo kay Kay. Ano bang sabi diyan? Naglalat ba? Yun, sabihin mo sa iyong katabi, may tanong ako sa iyo. Ito, sabihin mo sa kanya. Ito yung tanong, Kuya Kay. Sige, proceed tayo. Ayaw? Okay, yan. Sino dito ang gustong magkaroon ng kapayapaan ng isip? Amen? Gusto niyo talaga? Hindi nga, yun totoo. Gusto natin. Amen? Kahit ako din, gusto ko. No? Nung nakaraang araw, bago ako lumuwas dito, dahil mga inutos sila boss, no? So, mayroong rekta kasi tumatawag sa akin yung pinakamayari ng company. And ang dami mga utos. So, hindi ko alam paano ko isa-isahin yung mga utos na yun, sobrang dami. And siguro ilang araw din ako dito para trabahuin yun. And nababatin ako kung ano yung maganda, ano yung mga dapat na solusyon para pumahatag din ang aking isip. Tama? Ngayon may mga taong, may mga pamilya tayo na apektado ng kondisyon ng buhay, ng kalusugan, may sakit, hindi na makapag-isip ng tama. Tama? Si Kuya Roldan, si Kuya Ruel, kanilang mother-in-law ay nasa ospital. Hindi makakapag-isip ng tama, di ba? Anong gagawin ng yung mga pwedeng solusyon? Gusto natin pumayapa ang ating isip, pero minsan, no, nauna tayo ng kapayapaan na ibang meaning. Di ba? Next, sige, tuloy-tuloy na tayo ulit para mabilis tayo. And, sige, lahat tayo ay gusto ng kapayapaan. Amen? And gusto natin ng kapayapaan sa iba't ibang aspeto ng buhay natin tulad sa pamilya. Okay? Pangalawa, sa trabaho natin. Amen? May mga trabaho ba kayo? Yung ibang walang trabaho, may trabaho pa rin sa bahay. Amen? Tama? Yung trabaho natin, hindi lang yung ibig sabihin pag may sweldo. Tama? Hindi na trabaho ka pa rin naman kahit walang sweldo. Madalas, trabaho tayo walang sweldo, no? Kalusugan natin, iniisip natin yan. Pang-apat, yung kinabukasan natin, iniisip din natin. Pero sa mga kabataan, palagay ko, hindi ganun sila kakapitado ng kapayapaan na
kapayapaan na magulong mundo. Pero hindi. Dahil last week, nung mga nakarang araw lang, meron na namang nangyari sa Ateneo. Sa Pampanga ba yun? Tama? Magulo. Isang birada, ilang namatay. Dalawa ba? No, may namatay na. Sunod na ang kaguluhan nangyari sa Pilipinas. At sinisisi lahat yan kay BBM. Kay BBM. No, sinisisi lahat. No? And hindi ganun kadali, no? Magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Dahil daming mga nangyayari. Sorry. Okay, sige, proceed tayo. At the last, ito yung pinakamalupit na gusto natin pumayapa. Gusto natin na maging maayos ang ating kaisipan. Mind. Okay? At nakakil natin kanina, the good news, mayroon kang mind. And yun nga lang, minsan sumasablay yung peace na tinatawag natin. Okay? The next slide. Sabi dito kaya kay Kay. Proceed tayo. Mabagal yung ating internet. Internet ba yan? Actually, meron naman ako doon hindi nagamit sa video. No? So, maganda yan kasi nakapasulod lang tayo. Okay. May pagkakataon, ito na, kwento na to, dito na yung script ko. Yan o. Minsan tahimik ang paligid pero magulo ang isip, nakahiga ka na sa gabi, patay ng ilaw. Imagine mo yan ha. Nangyayari ba yan minsan sa'yo? Na nakahiga ka na, okay ka na, and then doon na, nagmumuni-muni ka. Tahimik ang bahay, buong bahay, pero ang isip mo ay gising na gising. Tama? And naikikwento na ba yung mga nangyayari sa family namin? Na meron din mga depression na nangyari sa family namin. Hindi ko na masyadong elaborate, baka nakakaya. Pero may nangyari sa family namin na hindi ko na masyadong ihiyaw. And sa financial, nagkaroon ng konting issue. And malaking problema. And hindi basta masasolve kasi million na halos o running to million na ang consideration sa problema nito. And one of our family member ay sabi niya ay kahit anong prayer ko, kahit anong devotion ko, hindi man lang ako nakakaroon ng kapayapaan. Okay? Hindi ganun kadali na sinasabi natin yan, no? Hindi ganun kadali na nangyayari. Napakahirap pala mangyari sa isang tao na magkaroon ka ng problema sa utak. Hindi yan pagiging buang-buang, kundi yan ay marami kang iniisip na problema. Tama? Okay, sa mga kabataan, daming mga pwede mong isipin na negative eh. Tama? Pag binubuli ka sa school, kaya nga may namamaril eh. Pag binubuli ka, depressed ka. Tama? Hindi ka nagpapaagrabyado. No? May mga kabataan dito na hindi nila sinasabi sa kanilang parents yung nangyayari sa school, nangyayari sa labas ng bahay ninyo. Tama? Nag-trigger yung mga kaisipan nila. Hindi ganon, no? Tapos, yung iba, maagang nagkakaroon ng asawa. Problema yan ang magulang. Okay? Hindi agad-agad nasusolve yan and matinding problema yan. No? So, ganon. So, may nangyayaring mga financial problem sa family namin and then, yun, ang sinasabi ko lang, kahit sinong tao pwedeng tamaan ng problema sa isip. Okay? Kahit sinong tao pwedeng tamaan ng matinding depression. Ano sino yung dati natin ini-example? Anak ni Kuya Kim, nagpikti. Diba? At sino pa yung mga nagpikti dito, mga kabataan lang din? Dito sa Patoo. Pero din, diba? Pero matagal ng mga buwan yata yun. No? So, ibig sabihin, pag ikaw tinamaan ng ganitong problema at angin sa pag-iisip, talagang may tendency ka na bumagsak ang lahat ng area ng buhay mo. Kalusugan mo, at kung ano pang aspeto ng buhay natin, pwede bumagsak. Okay? No? Kaya pag-uusapan natin ngayon, maging sincere tayo na paano ba natin magiging yung peace of mind na tinatawag natin ngayong umaga.
Gusto ba talaga natin magkaroon ng peace of mind? Amen? Okay? May solusyon naman, madali na naman ang solusyon, pero mahirap natin i-implement sa totoong buhay. No? Kahit anong prayer mo, bakit walang resulta? Hindi pa din ako pumapayapa. Kaya pray ka ng pray, devotion na ng devotion, nagbabasa ka ba ng Bible, din bakit nandiyan pa rin inaatake ka? Naikwento ko nga dati ito sa sarili ko mismo, and then may gusto akong patunayan, Lord, anak mo na ako, matagal mo na akong anak eh. Matagal na ako born again. Kasi ang tatay ko, pastor. At ang family namin ay very devoted sa church. Okay? Sino nakakarinig dito? Kaya pagdating ko ng Saudi Arabia, nakarinig ako ng mensahe ng pastor na posibleng hindi ka pa born again. Posibleng hindi ka pa mananampalataya. Pinag-iisipan ko, hindi pala yun. Parang na, ngayon, inaatake ako ngayon ng demonyo ni Satan. Sabi ni Satan sa akin, hindi ka pa anak ng Diyos. So nabatin tuloy ako, paano ba maging anak ng Diyos? Eh sabi naman sa John 3, di ba? Maging, ano ka lang, maliwala ka sa Panginoon. Di ba? And tanggapin mo si Jesus, eh okay na. That's John 4, di ba? Yun. Na sobra akong nagulimihanan kaya narinig ko doon sa isang pastor ng preaching ngayon. Alam ako talaga ang tinutukoy, hindi pa pala ako anak ng Diyos. Ayan ang status ko ngayon. Matagal na ako, dahil naalala ko, di ba? Nabaptize ako sa tubig, tawag ito, 12 years old. Kasi, commonly, gano'n ang usapan, di ba, dati sa pag-baptism, 12 years old, tama ba? Di ba? So, nabalin ako doon na, hindi pa lang, atakihin ka ng kaaway sa magandang paraan. Sa maganda at pangit na paraan. No? Inatake ako doon. Kaya gusto kong patunayan, hindi anak na ako ng Diyos. Tapos, may teaching pa na, hindi fully okay ang isang Kristiyano kapag hindi na-baptize ng Holy Spirit. So, mabigat. So, alam ko, medyo mabigat ako sa Pinayon at hindi kaya karukin yung ibang mga bago dito sa atin. Kaya lalagpasan ko muna yung message na yun. No? Okay? Dito muna tayo. Iniisip mo yung anak mo, yung trabaho mo, yung kalusugan mo, at kinabukasan mo. Okay? Magiging mabilis ako. Introduction pa lang yun. Next. Sige, Kuya Vicky, direksyon na natin. Okay? Ipinapakita lamang ito na ang tunay na kapayapaan ang hindi matatagpuan sa mga bagay sa mundo. Okay? Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kanino? Kay Kristo. Kaya yung mga taong walang Kristo, kahit mayaman ka, kahit ano pa ang maganda ng status mo, pag wala kang Kristo, ibig sabihin, hindi ka totally at peace. Amen? Okay ba? Okay, next. Ito yung illustration natin. Ito tayo illustration. Mayroong magtatay, okay, mag-ama. No, may isang bata nakasama ang kanyang ama sa isang malaking palengke. Maraming tao, maingay, ang buhol-buhol ang crowd dyan. Okay? Hindi alam ng bata kung saan sila pupunta, hindi alam kung saan ang daan palabas. Ngunit, hindi siya natakot. Okay, bakit? Bakit hindi natakot? Dahil, ano daw? Hawak niya ang kamay ng kanyang tatay. Ganun din tayo. Pag hawak natin ang kamay ng Diyos, hawak tayo ng Diyos sa ating mga kamay, magiging at peace ang ating mga ginagawa sa buhay. Amen? Tama ba? Mga kabataan, importante ito. Pakinggan niyo ito. Sige, next. Maaaring di natin alam ang lahat, ngunit kung hawak natin ang kamay ng Diyos, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan. Amen? Yes, pwedeng mabalisa ka sa una. Yes, tama. Totoo yun. Hindi pwede pag sinabing Kristiyano ka, hindi ka na pwede mabalisa. Nababalisa ka. Mababalisa ka. Minsan, may tendency pang matatakot ka. And yes, totoo yun. Pwede kang matakot. Pero it will lead to you na magtiwala sa Diyos. Kasi pag wala kang takot, wala kang kabahan kung ano-ano pa, then ibig sabihin ang pinaghuhugutan mo ng alam mo sa buhay, yung sarili natin. Okay? Next slide. Sabi rito, ito na, yung context sa dyan, kanina, actually, nabanggit mo na kanina ito, pinasilbihan natin. Ito yung mga huling oras ni Jesus bago siya ipako sa cross. Alam ni Jesus na malapit na siyang aristuhin. Alam niya rin na
siya ay magdurusa. Okay, yung sa John 14 yan yung context niya. And then si Kuya Pegines. So mabilisan lang. Alam din niya na ang kanyang mga alagad ay matatakot kapag iniwan niya. Dahil this time, mayroon ng pwedeng mangyari kay Jesus. No? Malilito sila, manghihina sila, mawawalan sila ng pag-asa. Kung wala na silang sandigan, wala silang literal na nakakasama. Dahil si Jesus kasama ng mga disciples that time ng literal. Ibig sabihin, magkakasama talaga sila. Kaya bago siya umalis, nagbigay siya ng isang napakagandang pangako na pwede natin na i-include din ngayon na pangako ng Diyos hanggang ngayon sa atin. Okay? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Next slide. Yan. Ang pag-isipan natin ito, hindi sinabi ni Jesus na wala kayong magiging problema. Hindi sinabi yun sa kanyang mga disciples. Totoo lamang pag nagsalita ang ating Panginoong Jesus, no? Hindi magiging madali ang buhay niyo. Sabi niya, pag-alis ko, okay lang kayo, wala kayong magiging problema. Hindi ganun ang pangako ni Lord. Hindi yun ang kanyang binitawan. At hindi na rin na, ibig sabihin, wala nang pag-iyak. Kundi may pagkakataon na pwede ka umiyak, pwede magkaroon ka ng maraming problema, pwede ka magkaroon ng hindi maayos na buhay. Pero, ang pangako ng Diyos na pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kapayapaan na galing sa Kanya. Amen? Nakuha niyo ba yung mensahe natin ngayong umaga nito? Okay? Ang Kanyang pinangako ay ang kapayapaan ang ibinibigay ni Jesus doon sa mga disciples. At the same time, na hanggang ngayon, dahil nababasa naman natin yung Bible, ay pwede natin mag-in. Okay? Next slide. Okay? No? Anong kapayapaan naman ito? Yung pinag-uusapan ni Jesus na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano, okay, at maging sa mga magtitiwala pa lang sa Kanya, or magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Ito yon. Ito yung mga kapayapaan na tinatawag natin. Mabilis na tayo. Kaya kaya, number 1, kapayapaan na mula sa pagtitiwala sa Diyos. Pag wala kang tiwala sa Diyos, ibig sabihin hindi ka payapa. Yun ang ibig sabihin. Tama? Kapag anak ka ng isang tatay mo, actually, minsan na kapag ang ama mo ay father mo, minsan wala kang tiwala. No? Minsan gano'n nangyayari. Pero mayroon naman na buo ang tiwala nila sa iyo. Hindi naman lahat para parehas yung sitwasyon. Okay? Ito, pinag-usapan natin dito na tiwala ay yung tatay at anak. Okay? Magkakaroon lamang, yung discussion natin kanina, magkakaroon lamang ng totoong kapayapaan ng isang anak kung siya ay may totoong tiwala doon sa kanyang tatay. Tama? No, pag wala nun, pag wala kang tiwala sa tatay mo, hindi po magiging totoo yung gusto mong maging ng kapayapaan. Okay? Ano yung sabi ko kanina? Ayan, kapayapaan mula sa pagtitiwala sa Diyos, Isaiah 26 verse 3. Apat pa nito, mabilis na ito ha. Okay, mainit. Ang may matatag na pag-iisip ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Kapag nagtitiwala tayo kay Lord, ibig sabihin, nagiging natin yung totoong peace. Malinaw? Okay? Trust in God equals peace. Yun lang ibig sabihin. Nagiging panatag tayo kung may tiwala tayo sa Diyos. Hindi kailangan malaman ang buong plano para pumagnatag tayo. Kasi ang tatay natin, minsan mayroon siyang plano para sa kanyang mga anak. At hindi mo kailangan alamin yun ng buo. Ano bang plano mo sa akin tayo? Hindi naman ganun na binibigay agad sa iyo ang buong direksyon ng buhay mo na pwede mangyari sa isang future. Hindi, no? Kailangan lamang natin magtiwala na siya ang may hawak ng buong plano. Amen? Next slide. Okay, katulad nung matagal ang illustration nito, kailangan pa pang balikan natin. Kapag mayroon tayong, sino po naka-experience sa airplane? Kahit sa bus, sa motor, motor na lang, no? Motor na may ibang driver, hindi ikaw nagmamaneho. Bakit ka sumasakay din sa motor? Na iba ang nagmamaneho? Dahil ba wala kang tiwala, kaya hindi ka sumakay? Sumakay ka dahil may tiwala ka na makakarating kayo sa inyong patutunguhan.
Tama? Yung iba walang tiwala, hindi na sumasakay doon. Amen? Agree tayo? Okay. Masaya ba kayo? No? Parang hindi kayo sobrang payapa kayo ngayong umaga, no? So, sige. Seryoso kasi, no? Medyo wala tayo, no? Naniniwala kang alam niya ang kanyang ginagawa, kaya sabi dito, magtiwala sa isang, ang tawag doon, meron tayong pagtitiwala sa isang piloto katulad kay Lord, no? Na siya nagpipiloto sa buhay natin. Hindi mo alam kung saan yung may turbulence din sa Eric, pero sumasakay ka pa rin ng aeroplano. Okay? Kasi naniniwala ka na makakarating ka doon sa isang lugar na patutunguhan mo. Next slide natin. Okay, mabagal lang, no? Kaya medyo mabagal. Okay, kapayapaan, pangalawang point, kapayapaan mula sa pagsuko ng mga alalahanin. Nagiging hindi ka, tawag doon, nagkakaroon ng tunay na kapayapaan kapag yung alalahanin mo, ikaw lang yung nag-aalala. Tama ba ka? Pag hindi mo siguro kay Lord yung mga alalahanin, ibig sabihin, parang ikaw lang yung nag-iisip na lang ng bagay. Kaya yun, nangyayari, hindi ka nagiging payapa. Filipos 4:6-7, huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay idulog ninyo sa Diyos sa magitan ng panalangin. Pero sabi natin kanina, no? Kahit anong prayer, parang hindi pa, walang nangyayari. Hindi pa rin pumapanatag yung ating isipan, yung ating puso. May tendency na gano'n. Okay? Kaya nga, pero ang paalala dito ay mag-pray. Ibig sabihin, huwag mong tigilang manalangin hanggang hindi mo na-achieve yung kapayapaan na sinasabi natin dito. Okay? So pray lang. Sabi ni Paul, huwag mong dalhin mag-isa, ipanalangin mo, idulog mo sa Diyos, isuko mo sa Kanya. Madali naman mag-advise ng ganito. No? Madali mag-advise ng ganyan na ipag-pray mo lang kapatid, maya-maya solve na ang problema mo. Hindi yun magic. May proseso pa rin yun. Kasi doon sa prayer na tinatawag natin, may natututunan ka doon. No? No? Pag maya-maya, no? Hindi pa siya okay, kinabukasan, di ba na okay ah? Sige, pray ulit. Pray ulit. Hanggang sa susunod na nakisupport ka na nagpipray. No? Ngayon, parang okay na. Ang natutunan mo dito, kung paano ka manalangin ng manalangin. Amen? Kaya minsan, yung kapayapaan, hindi agad natin na-achieve kasi kulang tayo sa prayer. Tama? No? Meron tayong gustong ma-achieve sa buhay, hindi natin makuha muna dahil kulang din tayo sa panalangin. Tama? Okay? Tama ba, Bibi? Ayos ba? Amen. O, diba? Nakikinig si Bibi. Okay, next slide. Sabi rito, napapansin ba ninyo, kapag may problema tayo, kadalasan ang una natin ginagawa ay mag-alala. Tama? Pero dapat, ang unang ginagawa natin ay mag-pray. Sino dito na ang una ay ang kanyang ginagawa kapag may mga problema ay nagpipray? Lahat tayo ba nagpipray? Minsan ganito kapag naka-encounter tayo, daming tulad sa akin daming inuutos si boss. Isa nag-iisip agad ako ng solusyon. Ito yung uunahin ko muna. So nag-iisip agad ako, mag-notes agad ako sa aking notepad. Ito muna ang una kong kausapin. Pakalawa ito yung puntahan ko. Pangatlo ito. No? Pero na-remind ako dito, habang ginagawa yung message na to, sabi dito, ang ini-impart sa akin ni Lord ay mag-pray. So, titigilan ko muna mag-isip. Pray muna ako. Lord, ikay mo ako Panginoon, nauwi ako ng rumblon. And may mga dapat isipin. And glory to God, mabilis ang response ni Lord, no? Kaya pagdating ko dito, hindi mo na ako pumunta doon sa gusto kong kausapin. Nag-pray din ako nung gabi, hanggang kinabukasan, maaga ako pumunta sa site. And then, ang pinoproblema ko ngayon, paano ako makakuha ng aggregates na libre ay puro may bayad na ngayon. And sisigilan ka ng gobyerno, sisigilan ka ng mga may-ari na kwari sa ilog. So, inisip ko, paano ito? So, may magandang solusyon siguro na binigay sa akin. Nakausap ko. And then, yun yung ibinigay mong feedback sa boss mo, kahapon ng hapon.
ay nakatipid kami ng halos tansyado ko, mga 500,000. No? So, ibig sabihin, grabe yung response ni Lord. Kapag totoo yung panalangin mo sa Kanya, bibigyan ka ng wisdom kung ano yung solusyon na pwede mong gawin. Amen? Ang seryosohin natin dito ay una natin gawin ay mag-pray. Ako din mismo, minsan, dahil sa dami ng experience sa trabaho, parang ang ginagawa ko agad, naglalagay agad ako ng pwedeng mga solusyon. Pero ang maganda pala, mag-pray muna agad. Yan ang natutunan ko dito sa message nito. Amen? Kayo ba, may natutunan kayo kahit paano? Amen? Aminin ko sa inyo, ang matutunan nyo lang ngayon ay 20% out of 100%. Diba? Kasi nung kanina, okay pa, medyo high pa yung energy natin. Ngayon, pabagsak na yung energy natin. Tama? Agree kayo doon? Madalas kong narinig yan sa seminar. No? Totoo yun kasi may antok na kalaban. Mayroong nag-aaral sa mata natin, di ba? As yung ilaw pa natin, nakakantok yan. Totoo yan. Ganyung ilaw nakakantok. Okay? So, ganito. Kapag may problema, bago magpanik, mag-pray, bago magreklamo, sino ang mga reklamador dito? Mag-pray. Ano ba? Bago mawalan ng pag-asa? Mag-pray. Tama? Sabi natin sa isa sa mga family member namin, pray lang tayo. No, nag-share kami, tapos nag-iyakan kami. Ganun na rin eh. May problema eh. Tama? Passive ba? Yung sinasabi ko, alam niyo na. No? Okay, next slide. Ano ang bagay na kumukuha ng iyong kapayapaan ngayon? Ha? May mga bagay ka na parang nababagal ka lagi, magulo ka lagi, magulo, hindi ka maingay, magulo yung isip mo, hindi ka komportable. Okay? Saan ka man ang problema ngayon? Sabihin mo, ngayon, sa sarili mo, saan ka ang problema? Meron ba? Trabaho? Amen? Trabaho? Sa mga estudyante, anong problema ninyo? Ha? Pera. Yung teacher nyo, problema nyo ba yung teacher nyo? Diba? May pinagsusuntok na teacher? Oo. Grabe no? Ano? Magulo, no? Kayo ba mababait kayo, mga estudyante? Mababait kayo sa school? Ha? Hindi kayo pasaway? Mababait kayo? Hindi. Sabihin nyo lang. Para mag-aalaman kayo. Sino mababait dito? Amen? Mababait ba tayo? Okay. Mababait tayo. Sabihin nyo sa sarili, mababait ako. Awa, sabihin, masama ka. Okay. Ano ba? Ano ba mga problema natin? Marami. Tama? Sabi dyan, kalusugan, pamilya mo ba? Naguguluhan ka sa mga family members mo. Okay? Yan yung mga kumukuha ng kapayapaan. Next! Ano bang sabi dito? Kuya King? Okay. Ngayon, itanong mo rin, no? Yung mga problema na yun, yung mga kumukuha ng kapayapaan na yun sa'yo, naipag-pray mo na ba yun? Ha? Kung bakit, magulo yung kapatid mo, masyadong, pasaway. Pinag-pray mo na ba yun? Magkumaya pa siyang kulay? Minsan, mas marami tayong oras sa pag-aalala kaysa sa prayer. Talagang i-emphasize natin, napakalaki na nagagawa ng panalangin. Amen? Ngayon, pag inaanto kayo, mag-pray na ng Lord. Tanggalin ko po yung anto ko. Sa haba lang ng mensahe. Di ba? Ganun lang din. Tama ba? Na pag inaanto ka, kapatid, i-challenge mo yung sarili mo na hindi antokin. Ako rin kasi, minsan, pag nakikinig din ako ng mensahe, lalo pag hindi makuwela yung pastor, pag seryoso, antokin ka talaga. No? Pero, ang magandang gawin mo lang, kusnita yung panik. Kusnita yung panik. Kusnita lang. Buwan na yun, sigurado ako. No? Pangatlo, kung paano tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos, ito yun, kapayapaan mula sa pagkilala kasama si Jesus. Nawakalimi ako eh. Parang excited ako pero gusto ko mabilis magsalita pero bumabagal, no? Kapag, kasama natin si Jesus, yun yung mararamdaman mo na ikaw ay payapa. Ngayon, yung gusto naman na talagang personal na kasama si Jesus ngayon, pwede nang mauna at pumayapa. Okay, ito ang kwento ng bagyo sa dagat o sa Mark 4:35, yun yung message ko dati, yung may part pa rin pala, sorry ha. Sa
dun sa Church sa Mindoro. And Mark 4:35 to 41, ang kwento niyan ay busy sila Jesus sa pag-mission and then sumakay na sila ng bangka para tumawid sa kabilang ibayo. And ang promise ni Lord ay tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sino ba nababasa ng mga group chat dito? Nandun na ito, no? So advance na. Okay? Ginising, dito na nga ako, basahin ko na lang kasi bababa pa yung kwento. Ginising nila si Jesus dahil kung nandun sila sa boat, sa bangka, si Jesus ay tahimik, ano ba? At tahimik, yes, tahimik rin naman, at siya ay tulog na tulog. Pero yung kanyang mga kasama, mga disciples, at iba pang kasamahan sa bangka, ay nagpapanik na sila dahil malakas yung alon at matindi yung hangin. Okay? So hindi ito biro. Ang pagkakakwento ni Mark dito ay sobrang lakas ng nangyayari. Sobra pa sa bagyo na ngayon, bumabagyo ngayon, sobra pa. I-imagine mo na lang, no? Pero hindi agad nawasak yung kanilang bangka. Natibay eh, naka-epoxy. maganda pagkakagawa, no? Tumayo si Jesus, sabi rito, sinaway niya ang hangin, sinaway niya ang dagat, at agad na kumalma ang lahat. Ay, Jesus, hindi ka ba naaawa sa amin? Wala ka ba pakialam sa amin, sabi ng mga disciples? Gumising ka! At, alam mo nang gawin mo. Inising si Jesus, at maya kung tumayo si Jesus, sinabi, hangin! Anong sabi niya sa hangin? Pinatigil niya, di ba? At yung dagat, ang ginawa niya, pinakalma. Okay? Ganun na, no? Yung mga hyper na kondisyon ng buhay natin, kayang pakalmahin ng ating Diyos. Tama? Kahit ngayong panahon, kaya yan. No? Pagkatapos ay tinanong nila si Jesus, no, bakit kayo? Ay, pagkatapos ay tinanong niya, meron ba? Usap tayo ng bakilya. Siguro, matagal tayo kung sa akin, no? Okay? Pagkatapos tinanong niya sila, ni Jesus, tinanong niya yung mga kasamahan, bakit kayo natatakot? Amen? Kasi palagay nila, tulog si Jesus. Tulog na naman, literally tulog. No? Pero ngayong panahon na ito, ang sabi ni Calvin, natutulog ba ang Diyos? Sa kanta niya? Hindi. Tama? Kaya nga, pagka parang walang sagot sa mga prayer natin, parang tahimik lang si Lord, huwag ka maniwala na siya ay walang sagot sa iyo. Although medyo mabagal ang sagot, medyo matagal ang sagot, pero hindi natutulog ang Diyos sa mga concerns natin sa buhay. Parang hanggang ngayon, Lord, naghahanda ako para magkaroon ako ng trabaho, pero wala pa rin mong trabaho, Panginoon. Nababatid ka ba? Nagugulihan ka ba? Sabi ni Lord, huwag kang matakot. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Amen. May pandisan tayo. May mana tayo. Makalagang katotohanan, hindi ibig sabihin na kasama mo si Jesus ay wala kang bagyo. Tama? Kasama nila si Jesus, pero binagyo sila. Okay? Amen. Amen. Nakakaras na kayong bagyo? Amen. Pag hindi, naka-waterproof naman tayo, diba? Naka-waterproof tayo. Okay, next slide. Okay? Sabi pa dito, ang totoo, may mga bagyong darating kahit sumusunod ka kay Jesus. Amen? Ano pa? May pagsubok, may problema, may kabiguan, may sakit, may mga luha. Kaya inaano ni Lord yung mga bagay niya, mga struggles natin. No? Pero, magtiwala ka. Sabi mo sa sarili mo, kasama ko ang Diyos. Amen. Kasama mo si Jesus. Next slide. Kuya Kiki. Ito yung pagkakaiba ng malaking pagkakaiba niya. Ang pinakamahalagang mensahe, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo. Ano ba? Ang kapayapaan ay isang katiyakan nasa bangka mo sa Jesus. Kasama mo. Kabahan ka kung wala si Jesus doon sa bangka. Amen? Doon ka nakabahan. Okay? Minsan, pinapakalma ng Diyos ang bagyo. Minsan naman, tayo ang pinapakalma niya habang nasa gitna ng bagyo. Kasi paano ka ng panik eh kapag may bagyo na, papanik ka talaga. Ang gagawin ni Lord, kumalma ka. Minsan hindi mo na yung bagyo ang pinapakalma. Sino mo na pinapakalma? Tayo. Amen? Nagiging kalmado lamang tayo kapag yung unang puntos natin, ginawa natin. Ano yung unang puntos natin? Yung mag-pray. Tama? Huwag kong tigilan mag-pray. Huwag kong tumigil mag-pray. Kasi yun lang din ang naging
Sa akin din naman, kasi alam ko naman may mga personal experiences kayo. Nung ako ay inilipat na ng ibang lugar sa Saudi Arabia dati, na-trigger din ako dahil nasanay na ako, komportable na ako doon sa isang lugar. Tapos bigla akong nililipat, may mission pala akong pinapagawa siguro doon. Pero ako ng pre-Lord, hindi ko kaya tanggapin na malilipat ako. Kasi close ko na yung lahat ng empleyado, tapos yung kasamahan ko sa church, close ko na. Panibagong assignment, panibagong tao, panibagong pagkakasama naman. So, hindi ka komportable. Okay, next. Alam ko, inaantok na kayo. Pang-apat, kapayapaan mula sa pagkilala ng Diyos ang may control. Psalms 46 verse 10, be still. Ano ba? Ang sabi doon? Tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Pakakalmahin ka ni Lord. Kilalanin mo nga ako na ako ang iyong Diyos. Sabi ni Jesus. Okay? Napakaganda talaga ito. Hindi sinabi ng Diyos, kontrolin mo ang lahat. Hindi niya sinabi, alamin mo ang lahat. Ano sabi niya? Ha? At next. Ang sabi niya, tumigil ka, magtiwala ka, kilalanin mo na siya ang iyong Diyos. Amen? Nag-aabi ba kayo? Lahat ba tayo dito kumikilala sa Diyos? Amen? Para natin si Lord. May mga bagay na hindi natin kontrolado, ngunit salamat sa Diyos dahil hindi na kailanman andon, nawawala ang control. Okay? Sige. Next slide, Kuya Kiki. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Mga nagnanakaw pala. Sorry ha. Nabanggit ko kasi madalas ay napanood ng balita, no? Sa flood control. Mga nagnanakaw ng kapayapaan. Ito pala yun. Kung kanina, paano natin ma-achieve yung peace na yun, pwede naman yun na nakawin ng kaaway. Okay, saglit lang ito. 1 minute na lang. Ay, 2 minutes. 30, kami sayang. 30. Una, takot sa hinaharap. Kapag iniisip mo masyado yung pwedeng mangyari sa hinaharap, then mawawala ka sa tamang pag-iisip. Magiging magulo ang pag-iisip natin. Next, Kuya Kiki. Mabilis na lang yung Kuya Kiki. Pangalawa, sakit ng nakaraan. Hindi ka nagiging payapa kasi hindi ka naka-move forward. Tama? Hindi ka naka-move on. Iniisip mo pa rin yung mga nangyari sa iyo ng mga nakaraan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ang iniisip ko. Para hindi mo matanggap. Okay? Huwag na, sabi ko. Ano, huwag na o? Hindi. Sige, next. Pangatlo, pagkukumpara. Okay, paano yun? Kapag lagi mong kinukumpara ang buhay mo sa iba, tama? Marami nang na-achieve yung iba, tapos ikaw, wala ka pang na-achieve. Di ba kinukumpara mo, yung classmate ko, ganito, ay mga kabats ko, ang yaman nila, pero ako, hindi mo gahapon yan. Nawawala yung kapayapaan. Ipagmalaki mo ngayon na meron kang Kristo. Nawala sila. Tama? No? Di ba? Sige, pang-apat. And then, the last, pag nanais na kontrolin ang lahat. No? Pagka sinabi mo lang, ibig sabihin lang yan, ikaw mismo yung nagkukontrol ng buhay mo. Hindi mo pinakabaya sa Diyos. Okay? And then the last, meron pa ba? Okay? Okay? Practical lang pa upang magkaroon ng peace of mind, manalangin. Magmanalangin muna tayo, yung solusyon natin na mag-pray bago mag-alala. Ayos, ano? Palitan ng takot. Palitan ng takot ng salita ng Diyos. Yung takot na yun, feedan mo ng Word of God. Pangatlo, alalahanin ang katapatan ng Diyos noon. Yung katapatan ng Lord. Dapat pinabalik-balikan mo. Ang pang-apat, sabihin mo araw-araw. Sabihin nga natin sabay-sabay. Tayo natin tumayo. At basahin natin ito. Sabihin natin. Sabi dito, sabi-sabi natin sabihin. Ready, go. Panginoon, hindi ko naunawaan ang lahat, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Klaro ba yung sinabi natin sa Kanya? No? Klaro ba yun? Okay, meron ba yun? Okay. Mali na. Okay na yan. Wala na yan, di ba? So, yun, maaaring ko ito ang problema, maaaring ko ito ang iyong takot, maaaring ko ito ang iyong mga luha, ngunit mas dakilang katotohanan. Ito yung dakilang katotohanan. Kaya paki-flash na lang sa akin. Totoo rin na kasama natin si Jesus. Amen? Ang importante, pagkasama natin si Jesus, yun yung totoong magiging natin ang tunay na kapayapaan sa buhay natin. Amen?
kung inaatake ka ng mga sirkumstansya, inaatake ka ng kaaway sa isip mo, mag-pray ka lang. Mag-pray na mag-pray. Eh, paano yun, Kuya Inard, kung hindi pa rin ako okay? Mag-pray ka pa rin. Eh, paano susunod na hindi pa rin okay? Mag-pray ka pa rin. Tama? Hanggang sa matutunan mo kung paano manalangin ng tapat at totoo sa Diyos. Amen? At sasabihin mo sa last na may resulta kang ibibigay sa lahat ng mga nag-witness na ano man nangyari sa iyo, sabihin mo, hindi ako pinabayaan ng Diyos, kasama ko si Jesus. Amen? Kasama natin si Jesus. Nainiwala ba tayo doon? Amen? Ano ba isang magandang awit na maganda doon? Sige natin, hindi na tayo nakatayo. Ano tayo hanapin ko lang yung minsan may revelation na bago. Siyempre, revelation na. Parang sa King of the Hill, yan, no? I think kay Buti mo yata yun, no? Ano ba yun? Ano ba rin? Sabi ko. Habang tumutulog yung keyboard ay i-close natin ang ating mga mata. Mag-render tayo ng konting prayer sa Panginoon. Nababago ba kayo sa buhay? Meron ba kayo mga kwan? May mga iniisip ba tayo na parang hindi naman ganun kabigat ang problema pero palagay mo ay hindi na nagiging okay dahil doon. Meron ba? Meron? Kapag hindi mo kasi sinabi na meron, ibig sabihin parang ikaw lang nagkukontrol ng buhay mo. Hindi mo sinabi sa Panginoon na okay ka at hindi ka okay. Minsan kasi, susolusyonan ng Diyos yung mga dinadaling natin sa buhay kung inaamin mo sa Kanya na, Lord, ito ako eh. Meron talaga akong problema, Panginoon. Hindi ko lang masyado ma-broadcast kasi nahihiya ako. Tama? Minsan gano'n, pero alam ko, okay naman kayo. Kaya palagay ko, meron lang kayong mga contingency, pero ibigay natin sa Panginoon. No? And be blessed sa song na ito. Makakabisado ni natin pa nito kaso may limit. Ikaw lamang nagtiwala sa akin. Kaya buti mo ata tayo dito, tama? O Diyos, ay nadakila
mag-pray ngayon, kaya namin kayo na mag-pray ngayon. 1 minute, pwede mag-pray mo yung gusto mong ipag-pray sa Panginoon ngayon. Bago mo i-close yung message. Sige po, start. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ayon sa mga sinabi, hindi mo kami iiwan, hindi mo pabayaan. Tunay na kayo kasama namin sa lahat ng galaw namin sa buhay. Minsan, O Diyos, ay kami ang nagkukontrol ng aming direksyon ng buhay. Hindi natin kami nananalangin, hindi natin kami tumatawag. Agad-agad mayroon kami mga solusyon na binibitawan o ginagalawan. Patawarin kami sa bagay na yun, Diyos. At nais namin, Lord, na sa lahat ng journey namin sa buhay ay Ikaw lamang, Panginoon, ang kumontrol dito. At kayo lamang, Panginoon, ang maghari sa lahat ng desisyon sa buhay. Lord, protect our mind. Proteksyonan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming pag-iisip sa mga maling atake ng kaaway. Kahit dumaan ng kami, Diyos, sa ulos ng buhay, sa bato ng buhay, sa problema ng buhay. Sa mga challenges, sa mga struggles, ay malagpasan namin ito sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Lord, napaka-importante ang peace of mind dahil dito rin kami, Panginoon, nagiging maayos ang aming galaw sa buhay. Lord, help us. Hindi namin kaya ito, Panginoon, without you. Kaya, Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo kami aasa. Dahil hindi namin kaya, Panginoon, without you. Lord, salamat sa mga mensahe ito. Ikaw, O Diyos, ang patuloy, Lord God, na mag-ikip sa aming puso, sa aming kaisipan, na lagi kami, O Diyos, na tumawag sa iyo. Lagi ka namin, Panginoon, na ikaw ang tulugan ng lahat ng aming mga puso sa buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito. Kung paano namin mag-gain, Lord, ang tunay na kapayapaan. Ang nangyayari sa iyo. Help us, Lord God. Help us, Lord God. Salamat, Lord, sa pag-render ng mga panalangin na bawat sa amin. We know na alam mo, Panginoon, ang damdamin ng bawat isa. Alam mo, Diyos, ang mga concern ng bawat isa. Touch them, O God, ang kayo Diyos ang mag-resolve mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At ngayon, Panginoon, naalala namin, Lord, ang mother ni Lord, Kuya Ruel,